Sa iba pang mga balita, problemado ngayon ang ilang residente ng Dinalupihan sa Bataan. Apektado kasi ang kanilang supply ng tubig matapos tumagas ang isang oil pipeline. Live mula sa Bataan, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, nasa gilid ko lamang yung mismong pipe na napinsala nung nakarang linggo matapos yung isinagawang paghuhukay. Itong pipe na ito, Jessica, ay may habang 3 metro at ito yung mga cracks. Diyan tumagas yung krudo na naging dahilan ngayon ng perwisyo sa mga residente at dahilan din ng polusyon sa kalikasan. Dagsa mga residente ng Purkuan, Barangay San Pablo, Dinalupihan, Bataan sa ilog hindi para maglaba kundi mag-igib. Ang kaso, ang tubig na haluan ng krudo. Ang Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation ang may-ari ng pipeline. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang paghukay ng backhoe ng kumpanyang Comtel ang nakapinsala sa pipeline. Ang Comtel ay kontraktor umano ng Smart Communications. 5 araw na mula nang mabutas ang pipeline pero sinisika pa rin kumpunihin ngayon ng Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation. Hanggang ngayon, ayon sa barangay, wala pa rin daw pinapaabot na tulong ang Comtel. Maghahain na raw sila ng environmental complaint para sa pinsalang idinulot nito sa kalikasan at halos 4 na raang apektadong residente. Philippine Coastal nag-ibo sila ng tubig para po dito sa residente na naapektuhan po yung mga poso. Ang sabi ng mga barangay official ng San Pablo, nakausap na nila ang kinatawan ng Comtel at bukas daw ang kumpanya sakaling maghain ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA News na makunan ng pahayag ang Comtel. Sinabi naman ng Smart Communications na aalamin nila ang mga detalye ng naturang tagas. Yung mga residente dito sa Purukuno, Barangay San Pablo, gumawa ng mga maliliit na hukay dito sa gilid ng ilog. Ayan yung butas, dyan kasi kumakatas yung tumagas na krudo. Kukunin nila yan gamit itong kanilang improvised na pansalok. Ayan, kita-kita natin. Yung krudo nakahalo sa tubig. Tapos isasali nila ito sa isang lalagyan. Ayan yung sponge. Yan yung nag-absorb ng krudo, naghihiwalay doon sa tubig. Ngayon, pag nakuha nila yan, ilalagay ulit sa isang lalagyan, tapos ibebenta. Ang kaso, kahit nakatayo ka nga lang dito medyo masangsang na yung amoy Ayan, amoy na amoy yung krudo. At saka medyo matagal daw yung hugasan sa kamay dahil syempre matagal ding nakababad yung kanilang mga kamay. Si Aling Nima Malondo, tsinatsaga ang pagsalok. Ang bawat galon daw ay pagbibili ng 100 piso. Pangatlo ko na ngayon. Tsaga lang, sayang Kesa nakaupo ka lang sa bahay, walang ginagawa, sir. Ay, Mr. Dalisan! Pero paano po yan Siyempre yung ilog huni. Ano yan? Ano na rin yung ilog namin, wala kami magagawa. Di rin nila alintana, lalo na ng mga bata, ang peligrong posibleng idulot nito sa kalusugan. Bukod sa ubo, marami sa kanila nagkakaroon na ng rashes o mga kati sa balat. Butlig. Butlig. Saan ang pakiramdam? Makati po. Talagang Makati. Sa 10 poso rito, 2 na lang ang hindi naapektuhan. Ang isang bahay na may deep well, ilang drum na rin ang krudo ang nakokolekta. Wala raw makapagsabi sa kanila kung hanggang kailan nila iindahin ang problema sa tumagas na krudo. Hindi nga po masabi kung masaya o malungkot kasi nga po, syempre unang-una yan na nga ang epekto. Hindi ho namin alam kung sa susunod na taon o na buwan, magkaroon ng epekto sa mga, katulad po yung mga nagpipiga, may mga rashes na po sila. Ang regional office ng DNR kumuha na ng water sample. Lumalabas na sa 1 litro ng naibobombang tubig, 40% krudo. Isa sa ilalim pa raw nila ito sa pagsusuri. Naglagay na raw ng spill boom sa ilog para mapigil na umabot pa sa Hermosa, Bataan ng krudo. Wala na yung prevention yan, mitigation na lang ang nangyayari dyan. Kasi nandun na Paano mo pa ipiprevent? Nangyari na the damage is done. Nito lang Oktubre ngayong taon, tinatayang aabot sa 300 litro ng bunker fuel naman ang tumagas mula sa underwater oil pipe facility ng Petron sa Bacolod. Agad pinahinto ang operasyon ng naturang pipeline habang isinasagawa ang cleanup. Nito namang Marso, mahigit 6 na po ang nagkasakit dahil sa oil spill sa San Fernando Bay sa La Union. Oil pipeline din ang itinuturong pinagmula ng tagas. Alam mo, Jessica, nung magsimula itong pagtagas noong November 29 hanggang kanina, 24 oras daw na nananatili yung mga residente dun sa mismong ilog dahil nga kumikita sila o pinagkakakitaan nila yung nakukuha nilang krudo. Ang kaso, simula ngayong gabi, yung Bataan Provincial Police ay nagpadala na ng kanilang mga tauhan dito para kordonan yung area at pagbawalan na yung mga residente dun sa kanilang ginagawang pagkuha nga ng krudo dahil delikado yan o mapaminsala dun sa kanilang kalusugan. Lalo't ipinakita natin kanina, merong
merong nagkakaroon na ng mga sakit-sakit sa balat. Samantala, Jessica, katatapos-tapos lamang na gawin ng mga trabahador dito yung pagsasaayos o yung pagkukumpone dun sa napinsalang pipe. Pero hindi naman daw agad-agad bubuksan yung linya mula Subic hanggang Clark dahil nga kinakailangang isailalim pa ito sa testing para masiguro na wala ng tatagas na krudo. Jessica. Ilan ba ang leak, Steve, na tinitignan nila? Kasi kung based dun sa experience natin, dun sa tumagas na building dati dito sa Makati, no? Gamunggo lang yung leak nun. Ang tagal nilang na-check kung nasaan. Hindi ko alam kung na-solve na. Iyan kaya? Wala pang naire-report, Jessica, yung PTT, maging yung Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation, kung gaano karami yung crudo na tumagas sa kanila. Sa ngayon, yung DNR pala isipan din sa kanila kung gaano nga yung extent nung pinsala o yung dami ng crudo na kumalat dun sa water table dahil sa ngayon ay hindi pa raw nagbibigay ng konkretong report sa kanila, maging yung PCS PC at maging yung PTT na namamahala dun sa dami o yung volume ng crudo na pinadadaan dito sa pipeline na ito, Jessica. Okay, at napag-uusapan din lang naman natin yung ganyang mga aksidente. Sa DENR ba, may penalty ba yan? Kasi alam ko sa mga minahan, nag-i-stricto sila malaki ang multa. Diyan ba sa mga oil spill na yan, may multa rin dapat, di ba? Definitely, Jessica, meron daw danyos na kailangan bayaran. Itong kung sino man yung responsable dito sa nangyari. Bagamat ang sinasabi naman nila, hindi naman siguro ginugusto o ginusto ng contractor na matamaan yung mismong pipeline dahil nga malaking pinsala ito na yung idinudulot ito ngayon sa mga residente rito. Pero ang sinasabi ng DNR, kinakailangan ay ang ginawa nila kanina, nagpunta sila sa bahay-bahay dun sa mga nagmamayari ng poso at yun yung ginagawa nilang basihan ngayon kung saan nakaabot itong pagtagas ng krudo. Ang inaalam na lang nila ngayon kung hanggang kailan pa ito tatagal para nang sa gayon makapagsampa sila nung reklamo o yung environmental complaint na tinatawag, Jessica. Maraming salamat, Steve Dailisan.